Okay. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Ito na naman po yung lingkod Fenny Kudet para sa ating balitang halian. At ngayon po ay pakinggan natin ang ating kakalsadahan muna. Tingnan natin. Ayan, malinis, maliwanag at maraming no? Sa Bukawi lang, medyo marami yung dumadaan. Yung nga naman passable lahat, no? Okay, so ayan. Maayos, maganda naman ang takbo at medyo walang ulan, ano? Di katulad ng Biyernes. Talaga man ako, talagang hanggang tuhod po ang baha dyan sa TAF. Ayan. Okay, ating ulat panahon. Tingnan natin ang ating ulat panahon. Ano na ba ang may bagyo ba? Tingnan natin. Mula kay Daniel James E. Villamil, ang weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Huling namataan itong low pressure area na ating minomonitor sa loob ng PAR kaninang alas 3 ng umaga sa layong 365 kilometers silangan ng Maasin City sa may Southern Leyte. So sa mga nakarang oras ay bumaba na yung tsansa ng low pressure area na ito na maging isang ganap na bagyo. So yung current scenario natin, inasahan natin na low chance of tropical cyclone development. So mababa yung chance nito na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Gayunpaman, dahil sa pinagsamang epekto nga nitong low pressure area at ng southwest monsoon o habagat, makakaranas tayo ngayong araw ng maulang panahon sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, western and eastern sections ng Southern Luzon, pati na rin itong northern portion ng Mindanao. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay fair weather ang ating inaasahan ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papauring, sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pagulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. Ito yung ating latest weather advisory na in-issue ngayong alas 5 ng umaga. So dahil nga sa papalapit na low pressure area, makakaranas tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kabikulan at Eastern Visayas ngayong araw. So sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, asahan natin yung mga malalakas na pag-ulan ngayong araw. So starting naman tomorrow, araw ng Martes, mas marami pang mga lugar ang makakaranas ng pag-ulan dahil inasahan natin na muling magdudulot ng rainfall itong ating habagat o yung southwest monsoon. So dahil sa habagat, asahan natin yung mga malalakas na pag-ulan. So ito po yung mga areas shaded ng yellow over Palawan, Occidental Mindoro, sa Antique at sa Negros Occidental. Samantala, dahil nga generally northwestward yung paggalaw nitong low pressure area, patungo dito sa area ng Bicol Region, magpapatuloy yung mga pag-ulan over Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, pati na rin dito sa Quezon, Rizal at sa may Aurora. Pagsapit naman ng Miyerkules sa August 27, ay magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat sa ilang areas ng Mimaropa at Western Visayas. So muli, Palawan, Occidental Mindoro, Antique, pati na rin sa Negros Occidental. Samantala dahil naman sa low pressure area, makakaranas po rin tayo ng mga 50 to 100 millimeters sa pag-ulan over Aurora, Rizal, Quezon, and Camarines Norte. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, muli ito po yung mga areas shaded by yellow. Maghanda tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuko ng lupa. Posible nga yung mga localized flooding, especially sa mga susceptible areas, sa mga low-lying areas o yung mga lugar na malapit sa mga ilog o dalampasigan. Sa mga lugar naman na malapit sa mga
mountainous areas, yung mga bulubundukin, posible naman yung mga flash floods or landslides. Kaya maghanda po tayo sa mga banta na ito sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon. So dahil nga sa low pressure area, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat dito sa area ng Bicol Region at sa Quezon. Dahil naman sa habagat, itong area ng Occidental Mindoro, makakaranas rin tayo ng makulimlim na panahon. For Metro Manila and most of Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na ating inaasahan simula ngayong umaga hanggang sa tanghali. Pero pagsapit nga ng late afternoon to evening, makakaranas muli tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so una itong area nga ng Visayas as well as itong central and eastern sections ng Mindanao. So northern Mindanao at Caraga dahil sa low pressure area, muli Visayas, Caraga, northern Mindanao, asahan natin ngayong araw itong mga pag-ulan na dulot ng sama ng panahon. Dahil naman sa habagat o yung southwest monsoon, itong area ng Palawan at Zamboanga Peninsula makakaranas rin ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, so malaking bahagi ng Barm, Soxargen, pati na rin dito sa Davao Region ay fair weather ang ating inaasahan. Pero gayon pa man, nandiyan pa rin yung mga usual na late afternoon to evening ng mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayon pa man, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. Sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibat ito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 4-day outlook sa mga susunod na araw, so simula Martes hanggang sa Biyernes, ay discuss po natin yung magiging lagay ng ating panahon. So itong low pressure area, for the next 24 hours, maliit nga yung chance na maging bagyo. Yung magiging movement, yung paggalaw nito ay generally northwestward. And as of now, may dalawang senaryo tayong tinitingnan para sa sama ng panahon na ito. Yung unang senaryo, magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw nitong low pressure area. Babaybay nito yung karagatan silangang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region at sa Quezon. And after itong baybayin itong karagatan na ito, ay posible itong mag-cross or tumawid dito sa bahagi ng Central Luzon. So yun po yung una nating senaryo. Yung pangalawa namang senaryo ay bahagyang mas mababa yung track na babaybayin o yung mga lugar na dadaanan nitong low pressure area. Generally, northwestward pa rin yung paggalaw nito, pero posible rin itong tumawid over Eastern Visayas and then papunta dito sa Southern Luzon area. So, yung kailangan natin bigyang diin, no? So, in both of these scenarios, generally northwestward yung paggalaw nito, kailangan natin na pagtuunan ng pansin na regardless sa magiging paggalaw nitong low pressure area ay maulang panahon yung ating mararanasan sa mga susunod na araw. So, yung weather advisory po na prenisan natin kanina, ito yung mga lugar na mararanasan ay yung mga malalakas sa pag-ulan nitong low pressure area at ng southwest monsoon o yung hanging habagat. So, recap lang po, starting tomorrow, magpapatuloy yung mga pag-ulan over most of Visayas, pati na rin itong western section ng Mindanao. So bukas, since araw posibleng balik-pasokan na po tayo, most of Metro Manila as well as some parts of Southern Luzon, most of Southern Luzon. So magpapatuloy yung mga pag-ulan over Bicol Region. Makakaranas na rin tayo ng mga pag-ulan over Calabarzon, pati na rin sa buong Mimaropa dahil yan sa low pressure area. So maghanda po tayo sa mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. So muli, starting tomorrow, Metro Manila, buong Calabarzon, buong Mimaropa, buong Bicol Region, buong Visayas, pati na rin itong western section ng Mindanao dahil sa epekto ng low pressure area at habagat, asahan natin yung mataas na tsansa ng pag-ulan. Pagsapit naman ng Tuesday hanggang sa Thursday dahil pagsapit naman ng Wednesday to Thursday dahil naman sa papalapit na low pressure area, makakaranas tayo na makulimlim na panahon. So, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat over Metro Manila. Magpapatuloy yung mga pag-ulan over Metro Manila, buong Visayas, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Central Luzon. So, over Central Luzon, magkakaroon na rin tayo ng mga pag-ulan. So, pagsapit naman ng Biyernes, improving conditions ng ating inaasahan sa Central and Eastern Visayas. Pero magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan over Metro Manila,
Central Luzon, pati na rin dito sa Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Western Visayas. So improving conditions na ating inaasahan over Bicol Region, Central and Eastern Visayas, pati na rin dito sa western and northern portions ng Mindanao. So dahil nga may binabantayan tayong low pressure area ngayon, patuloy tayong umantabay sa mga weather updates na pinapalabas ng Pag-asa ukol sa sama ng panahon na ito. Ang haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:44 ng umaga, lulubog naman mamaya sa kanap 6:30 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, yung ating mga rainfall advisories, thunderstorm advisories, yung mga heavy rainfall warnings, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging listahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Danny Lagula. Yes, Ma'am Pe, sa mapagpalang araw sa balitaan mula rito kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Gotcha, ang dokumentaryong food delivery fresh from the West Philippine Sea ay hindi lang basta pelikula. Isa daw itong salamin sa ating pakikibaka bilang mga Pilipino at ipinapakita nito ang ating mga amang pumapalaot sa dagat, mga inang nag-aabang ng pagkain sapat, mga anak na umaasa sa kinabukasan ng bansang iiwan natin. At tungkol din ito sa buong sambay ng Pilipino, kaya ito ang kinatatakutan ng China. Hinaharang nila ang palabas na ito dahil nilalantad nito ang mga bagay na ayaw nilang makita ng mundo. Maring sinabi ni Gotcha na pinapakita nito ang kanilang kasinungalingan. Ipinapakita kung paano na binabaliwala at inaabuso ang ating mga mangingisda. Hindi ito nagaganap sa malalayong lugar, ngunit dito mismo sa ating karagatan na ang batas at sa kasaysayan ay atin. Ipinaalala ni Gotcha na malinaw ang desisyon ng The Hague Tribunal noong 2016. Atin ang West Philippine Sea, walang saysay ang 9-dash line ng China. Ngunit ano ang ginagawa ng mga ito? Binabaliwalang batas, ang dangal, ang bawat Pilipinong umaasa sa dagat. Hinahabol nila ang mga mangingisda, ninanakaw ang ating isda, at umaasa na parang ang ibig sabihin ng pagkakaibigan ay karapatang apak-apakan tayo, sabi ni Gotcha. Kamakailan din sinabi at kinundina ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang patuloy na pananakot ng China sa Ayungin Shoal. Nandoon ang kanilang Coast Guard, militia at maging ang mabibigat na armas na lahat ay ginagamit para gipitin ng BRP Sierra Madre at ang ating mga sundalo. Ito'y garapal ng tad na paglabag sa international law. At maraming sinabi ni Secretary Teodoro, nakita na ng mundo kung paano gumagamit ang water cannon, mapanganib na maneuver at banggaan ng mga barko ng China laban sa atin. Sa kabila nito ay naninindigan ang ating mga Coast Guard, tropa na ipagtanggol ang atin. Ang lahat ito ay refleksyon na pinapakita sa food delivery. Hindi lang tapang ng mga mangisda at sundalo ang makikita, kundi ang sakit ang pangungulila ng kanilang pamilya, mga ina, anak na naghihintay, nagdarasal at umaasa. Ipinapakita nito ang issue sa West Philippine Sea, hindi lang mapa, politika, kundi mga totoong tao na nawawala ng kabuhayan at dangal. Binigyan din nitong si Secretary Teodoro na mga chismis tungkol sa di umano'y gentleman's agreement ay walang katotohanan, wala at hindi kailanman nagkakaroon ng kasunduan na isusuko natin ang ating karapatan. Ang mga ganitong usapin ay pawang propaganda lamang ng China para likuin at pahinain ang ating paninindigan. Kaya't mahalaga ang food delivery dahil binibigyan nito ng boses ang mga kadalasang pinatatahimik, ginagawa nitong mukha at kwento ang mga estatistika. Ang ating mga mangingisda ay hindi numero lamang, sila ay ating mga kapatid, kaibigan, kapitbahay. Ang sakit nila ay sakit natin. Ang laban nila ay laban natin, sabi ni Gotcha. Alam ng China ang kapangyarihan at katotohanan, kaya ginagawa nilang lahat para itago ito. Pero ang dokumentaryong ito ay sumisira sa pader ng kasinungalingan. Ipinapakita nito sa buong mundo ang realidad.
Sa uli, malinaw na ang mensahe. Ito ay higit pa sa pelikula, ito ay sigaw para sa dignidad, ito ay laban para sa katarungan, ito ay katotohanan ng isang maliit na bansa na humaharap sa isang higanting nagkukunwaring kaibigan, ngunit raider pala. Maaring mas marami silang barko at maaring mas ngunit hawak natin ang katotohanan. Ang katotohanan kailanman hindi matatalo. Ang West Philippine Sea ay atin. Walang pananakot, walang kasinungalingan, at walang panlilinlang na makapagbabago dito. Kung matatandaan itong si Dr. si Antonio Goitia ay kinikilala bilang Chairman Emeritus ng 4 na makabayan at sibikong organisasyon, ang Alyansa ng Bayan sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reform, Liga Independencia ng Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement. Mula rito sa lungsod ng Maynila, ito si Katotong Junong Sores, nagbabalita, nag-uulat sa Kakampi Online. Okay, thank you very much, June. Chris. Okay, para sa ating balitang tidbits. Balitang tidbits. Inaasahan ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na aabot humigit kumulang sa 5 oras ang gugugulin sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court sa darating na September. Malapit na po yun. Sa 3 pahinang dokumento na isinumiti sa pre-trial chamber 1 na may petsang Agosto, ika-22, inilatag ng abogado ni Duterte na si Nicolas Kaufman ang inaasahang magiging takbo ng presentasyon. The defense envisaged expending 30 minutes for its opening statement and 30 minutes for its closing statement. Yan ang banggit ni Kaufman sa dokumento. Inihayag ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi kikilot para i-disqualify sa International Criminal Court Prosecutor Karim Ahmad Khan. Isang public redacted filing na may petsang August 15, inilala na tagapagtanggol ng voluntaryong isiniwalat ni Nicolas Kaufman ang tungkol sa kanyang naunang representasyon sa mga taong gustong usigin si Duterte. Isa sa kanila ang nakatakdang tumistigo labang kay Duterte habang isa naman ay nakatakdang sumailalim sa interview. Nagsagwa ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA o sama-samang paglalayag ang Pilipinas, Australia, Canada bilang bahagi ng exercise alon sa West Philippine Sea noong nakaraang Sabado. Ayon sa AFP, nagpartisipa naman sa naturang maritime exercises ang Guided Missiles Frigate BRP Jose Rizal ng Philippine Navy, Hobart-class Air Warfare Destroyer, Hamas Brisbane ng Royal Australian Navy at RCH Halifax Plus, Frigate HMCS Bill Quebec ng Canadian Navy sa southwest ng El Nido, Palau. Pinag-aaralan ng lawyers na ang commuter safety and protection na magsampa ng class suit laban sa mga sangkot sa maanumalyang mga flood control project sa bansa, lalo na sa Metro Manila. Ito ay ayon sa LCSP upang mabigyan ng hustisya ang kahirapan, abala at perwisyo sa mga motorista at pasahero ng mga pagbaha dahil sa umano'y malawakang korupsyon ng mga flood control project na nagresulta sa bilyong pisong ghost project. Mahiya naman kayo. Iimbestigahan at isa sa ilalim na sa alarma ng Land Transportation Office ang sasakyan ng lady driver na nanakot ng traffic enforcer
ng Metro Manila Development Authority sa harap ng Lasal Green Hills sa Ortigas Avenue, August 8, 2020. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, iimbestigahan na ang insidente upang matukoy ang lady driver ng isang Toyota Hi-Ace van. Papatawan ito ng 90-day suspension ang lisensya ng lady driver. Samantala, isang bangkay ng isang dalagita ng matagpuan palutang-lutang sa Pasig River, San Nicolas, Manila, Kamakalawa. May sa ulat ni PSMS Paul John de la Puente, investigator ng Delpan Police Station ng Manila Police District, nabatid na pasado alas 11 ng umaga nang makatanggap sila ng tawag mula sa Philippine Coast Guard hinggil sa isang palutang-lutang na bangkay sa docking area ng Philippine Port Authority na sakop ng Barangay 275 na hindi pinangalanan ang biktima na 17 taong gulang lamang at residente sa naturang lugar. Balitang tidbits pa, bilang tugon sa mga aligasyon ng sangkot sa ilang opisyal at kawani ng Department of Public Works and Highways sa korupsyon at irregularidad, agad na pinalitan ang hepe ng Las Piñas Muntinlupa District Engineer Office. Agad na inilipat sa DPWH Metro Manila 3rd District Engineer Office sa ilalim ng NCR si LTO Deo Chief Engineer Isabelo Valeros at pinalitan ni Engineer Ruel Umali alinsunod sa mga memorandum na inilabas ng DPWH sa Secretary Manuel Bunuan. Samantala, umabot na sa 310 kaso ng leptospirosis ang naitala sa mga hospital sa 6 na distrito ng lungsod ng Kamaynilaan na kumitil ng buhay. 29 katao ay ayon sa ulat nitong nakaraang Sabado. Sa report ng Manila Health Department, ang naturang kaso ng leptospirosis at dengue ay nai-record mula Hulyo 1 hanggang Agosto 22 ng taong kasalukuyan. Pinaalalahanan naman ng mga health expert ang publiko na mag-ingat sa panahon ng tag-ulan. Yan ang ating mga balitang tidbits. So, dakuan natin. Ano bang ang inyong hihintayin sa ating mga balita? Sibakan sa DPWH lumarga na. Pangulong Marcos binira ng 260 million rock shed sa Cannon Road. Malawakang pagbasag Bulacan, isinisi sa quarry. Walang Pinoy na nasawi sa New York tourist bus crash ayon sa DFA. Pulis Maynila toda sa pamamaril sa Pasay. Sekyo nalunod sa La Mesa Dam. UCPD warrant day offs, 25 pasaway dinakma. Lalaking booking sa Peking certification sa NAIA. Yan po ang ating abangan. Paalala muna tayo. Ano pwede na po yung cybercrime natin? Okay, paalala tayo mula sa ating himpilan. Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan,
pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa ilegal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakibaka o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. Ito na tayo sa ating mga balita. Sinimula ng DPWH ang internal cleansing sa loob ng ahensya sa gitna ng mga aligasyon na maanumalyang flood control project. Cleansing, internal cleansing. Itong Biyernes ay sinibak ni DPWH Secretary Manuel Bonoan si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at iba pang opisyal ng District Engineering Office. Kasabay ng inilabas na show cause order laban sa kanila na inihiling na ipaliwanag ang mga ghost projects. Sinampulan din si Isabelo Valeros, Jefe ng Las Piñas, Muntinlupa District Engineering Office na inilipat sa DPWH Metro Manila 3rd District Engineering Office sa ilalim ng NCR Region at pinalitan ni Engineer Ruel Umali. Ito'y alinsunod sa memorandum na inilabas ni Bonoan. Kapatid na humiling umano si Valeros nang mailipat ang pondo para sa ilang proyekto ng Las Piñas mula sa kanyang district office papunta sa regional office ng DPWH sa NCR nang hindi kinukonsulta ang tanggapan ng alkalde. Ang opisina ng kinalawa ng Kongreso, City Engineer Office, Sangguniang Panglupa. Sentro ng kontrobersyal ang 140 million pesos. 140 million pesos sa C5 Diversion Road Project. Sa Barangay Manuyo 2 ang pinakamalaking alokasyon mula sa kabuuang 450.5 milyong pesos o milyong piso. Pondo para sa infrastructure ng Las Piñas ngayong taon. Ni Bonoan na panagutin ang mga opisyal at kawani ng DPWH na mapatunayang responsable sa mga substandard o ghost flood control project at tiniyak nakakasuhan sila. Kumakailang investigasyon ay nagsiwalat ang mga opisyal ng gobyerno ay nauugnay sa mga kontratista ng gobyerno. Ang naunang campaign donor ni Senate President Chis Escudero na si Lawrence Lubiano ay nakakuha ng 5.16 billion pesos sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha. At ang malapit na pamilya ni Congressman Edwin Garjola ay nakakuha umano ng 16 billion pesos. Dami na pinagsama-samang proyekto pang infrastruktura mula 2023. I think we have to cleanse the organization if needed. Ito ang banggit naman ni Bonoan sa isang panayam. Sa gitna ng skandalo, hiniling ng mga senador at ilang grupo na ang pagbibitiw sa tungkulin ni Bonoan, lalo na nang aminin nito na mayroong ghost project sa panahon ng kanyang panunungkulan. Naniniwala naman si Bonoan na maaaring maka-impluwensya ang panlabas na puwersa at panggigipit na hindi maiwasan. Suportado naman ni Bonoan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang issue at tukuyin ang mga sangkot sa ghost project. Magsampa ng mga kaukulang kaso at magpatupad ng mga pagbabago sa proseso ng bidding upang maiwasan ang katiwalian. Samantala, tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong linggo na walang silbi at isang uri ng
economic sabotage ang 264 milyong pesos rock shield sa bayan ng Tuba, Benguet. Nagtungo kasi si Benguet, sa Benguet si Marcos Jr. upang siyasatin ang rock shield na dapat ay magsisilbing proteksyon sa Cannon Road para mula sa pagguho ng lupa. Ayan, na. Grabe na. Good morning. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic again flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay na agad. Sinama, pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, masyad mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less, 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. In terms of the effect on businesses, because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. Now, we will go to the next side. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting to sa corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan. Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback.
Kaya pagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong, and I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin, kung may problema, ayusin natin ang problema. Hindi na po sila makapagtrabaho yung mga tao dito kasi ang ikinabubuhay namin dito lang din po. Tapos pagka nagkukulap po yung mga bato dito at saka lumalaki yung tubig dito sa ilog, naapektuhan po yung mga tao, hindi sila makapagtrabaho. Mahirap po kasi itong daanan po, ito ang dinadaanan ng halos papunta doon hanggang po sa Tampuan. Sana po maayos na po at saka malagyan po ng alalay, kumbaga dyan po sa baba, malagyan po sana ng alalay para pagka may bumagsak po ng mga lupa, hindi siya madaling mag-collapse ngayon. At saka yung kalsadang to, kasi hindi siya purong kailangan malagyan po ng alalay din sa baba po, para hindi na po magkakaroon po ulit ng parang siwang doon sa baba. Kay Apo President po, maraming salamat at tinutukan niyo po dito sa Kinon Road. At sana po ituloy-tuloy ninyo pang mga project dito at tutukan po yung mga nangungurakot po ng mga budget ng mga kalsada natin. At saka sa flood control po. Yung epekto, walang makadaan. Yung maghanap buhay, hindi makadaan. Yan, sa bahay na lang. Kasi walang daanan. Puno na yung kalsadang, yung kabilang, yung dito, puno na. Dapat yung ni kay Pangulo, kung pwede sana, itong mga kontraktor, kapag mag-umpisa ng kontrata, mabantayan para mag-standard yung next, hindi sub-standard. Kasi sayang, tingnan natin, sub-standard, kapag may kunting guho, hindi matibay. Kung ginawa ng sub-standard, sayang yung pira. Yung mabuti yung mga kontraktor, yung may maiwan, may lagay sa pulsa, yung mga tao hindi kontraktor, wala na, kawawa. Kailangan dapat may magbantay sa mga kontrata para mabuti. Kung pwede sana, yung tunnel na madutungan hanggang doon kasi kung baka may guho, dito sa ilog na lang, hindi mapuno sa kalsada, pwedeng makadaan yung mga tao kung dito yung tunnel. Kasi kung dyan lang, kapag umuhon ng buhangin lahat to, walang makadaan. Pati tao walang makadaan. At sa pagpapatuloy ng ating balita nito, kasama ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, muling nagpahayag ng pagkadismaya si Marcos. Tapos makitang precarious condition ang 264 million pesos na proyekto ng DPWH na natapos noong November 2022. Ayon kay Marcos, parang walang ginawa. Ito ay nabura, ito ay nasira dahil ang proteksyon ng pader ay napakahina. Ito ang napakababa at napakahina kaya ang tubig ay maaring tumagos. Iyan ang dagdag. Ang Quezon Road ay isang pangunahing daan patungo sa Baguio City at iba pang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Pumapila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang environmental group na imbestigahan ang ilang opisyal ng Bulacan dahil sa malawakang quarrying na nagdudulot ng malawakang pagbaha sa Lalawin. Halim na pinadala ng tindig kalikasan ay nakabase sa Bulacan, sinisisi nito sina Bulacan Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro dahil sa mga nakakalbong kabundukan na dulot umano ng malawakang quarrying area. Kinwestiyon ng tindig kalikasan ang pagbibigay ng permiso sa mga quarrying operation. Pinaalala ng tindig kalikasan ang inilabas ng isang whistleblower noong 2024 laban kay Fernando tungkol sa flood control at river restoration na iginawad
na sa nag-iisang kontraktor ng Torrejas Construction Supply Corporation na kung saan hindi raw ito sumailalim sa anumang bidding na malinaw na paglabag sa procurement law. Kabilang naman sa mga isinumiting ebidensya ng Environment Group ang mga larawang naglalakihang truck galing sa mga quarrying site na sumisira sa mga kalsada ng Bulacan, lalo na sa mga bayan ng North Saragaray, San Rafael, Doña Remedios, Trinidad at DRT at sa Santa Maria. Nakapaloob din sa kanilang reklamo ang mga litrato ng mga kalbong kabundukan na resulta ng pagsabog sa mga likas na yaman ng lalawigan. Nakatakda ding maghain ang grupo ng kasong kriminal at administratibo sa Ombudsman. Good news naman, inahayag ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino ang namatay sa aksidenteng kinasangkutan ng isang tourist bus sa New York City. Sinabi ni DFI spokesperson Angelica Escalona na kinumpirma ng New York State Police na lahat ng mga pasahero ay natukoy na at ipinaalam sa kanilang next of kin ang nangyari na kung saan sinabi ring walang Pilipino ang nasawi. Una lang sinabi ng Philippine Consulate General sa New York na handa silang tumulong sa mga biktima kung kinakailangan. Nakaraang Sabado, isang tourist bus na galing Niagara Falls patungo New York City ang nawala ng kontrol at naaksidente sa Interstate 90 sa Pembroke, New York. Iniulot ang New York State Police, 5 pasahero ang namatay na sa mismong lugar, habang ang iba ay tumilapon sa labas ng bus o natrap sa loob ng ilang oras. Isa namang miyembro ng Manila Police District ang namatay matapos na pagbabarili ng riding in tandem na ikinasugat ng 2 iba pa na makalawa ng gabi sa Pasay City. Dead on arrival sa Pasay Gen Hospital ang biktima na si Police Sergeant Jomar M. Kaliguran, 39 years old, nakatalaga sa MPD District Tactical Operations Center. Bunsod ng tama sa dibdib, kilikili at braso. Sugatan naman dahil sa tama ng ligaw na bala ang biktimang ina, John Balnedibro, 31 years old, at Melchor Bermudo, 64 years old, kapwa namang residente ng Pasay City. Ginagamot ngayon ang mga ito sa Manila Adventist Medical Center. Ayon sa investigasyon ng Pasay City Police, naganap ang insidente bandang alas 8 ng gabi nitong Sabado sa Taft Avenue at 1 de Mayo Street, Barangay 90, Pasay City. Sa kuha ng CCTV, makikita ang biktimang pulis ay na nakaupo sa kanyang motorsiklo sa harapan ng Meyahaye nang dumaan ang isang sa riding in tandem na nakasuot ng itim na helmet at itim na jacket. Tulang kumuha ng tiyempo ang naturang lalaki, biglang naglakad pabalik at saka malapit ang pinaputukan ng ilang ulit ang pulis. Bagamat may tama, nagawa pang makatakbo ng bagyan ng biktima at gumanti ng putok bago tuluyang bumagsak sa gilid ng bangketa. Isang lalaki naman na nakitang tumulong ang pulis habang nakasalampak na. Hiwalay na kuha ng CCTV
makikita ang gunman ay nakasakay na sa isang silver NMAX na minamaneho ng isa pang naka-helmet na suspect. Tuklasan din na isinagawang investigasyon na ang dalawang lalaki ay tinamaan ng ligaw na bala. Bilis namang isinugod ang isinagawa ang hot pursuit at dragnet operation, subalit bigo pang matuntun ang mga suspect. Patay naman at palutang-lutang ng matagpuan ang 56 na taong gulang security guard ng kanyang kasamahan sa nagwardya sa La Mesa Dam kahapon ng madaling araw sa Quezon City. Ayon sa report ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District, bandang alas 2:30 ng madaling araw nitong linggo, nang matagpuan ang bangkay ng biktimang si Eduardo Balinang, padre ng Tondo, Maynila, sa likuran ng guest house ng La Mesa Dam, Barangay Greater Lagro, Quezon City. Na investigasyon ni Police Sergeant Bennett Stepen, nagsagawa ng robbing inspection ang kasamahan ng biktima na si Renny Talyada. Nang napansin na wala siyang sa kanyang pwesto si Padre, hinanap umano ni Talyada si Padre kasamang iba pang security guard hanggang sa makita nila sa likod ng guest house ang katawan ng biktimang nakalutang sa La Mesa Dam. Nabatid na ang biktima ay naka-duty sa La Mesa Dam guest house mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga at huling nakitang buhay ang bandang alas 5:30 ng umaga nitong Sabado habang nasa kanyang formig. Habang kasabay na patuloy na kampanya ng Philippine National Police laban sa iba't ibang krimen, muling nagpatupad ng warrant day ang Quezon City Police District kung saan nasa 25 o 25 mga pasaway ang binitbit ng mga police station sa lungsod. Ayon kasi kay QCPD Acting Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, isinagawa ang warrant day nitong Biyernes kung saan kabilang sa mga dinakipay ang 3 station level most wanted persons, 2 MWPS at 20 other wanted persons. Batay sa naturang report, ang District Mobile Force Battalion sa ilalim ni Police Lieutenant Colonel Edgar Batun ay nakaresto ng number 9 most wanted person ng Anonas Police Station 9 na si alias Ramon, 32 years old, na residente ng Hagunoy, Bulacan. Si Ramon ay may pending na dahil sa paglabag sa batas pambansa bilang 22 o bilang 22 o anti-bouncing check na inisyu ng Pasig City Metropolitan Trial Court Branch 155. Lumitaw din sa investigasyon sa automatic verification system na may kasong Cybercrime Prevention Act, kaso ring Cybercrime Prevention Act up to 25 o 2012 itong nakaraang 2022 at STAPA ngayong taon si Ramon. Sa ilalim ng pamumuno ni Masambong Police Station 2 Chief Police Lieutenant Colonel Rolando Baula, natuntun sa Bacoor City si alias Hector, 36 years old, na may warrant of arrest sa kasong syndicated estafa na inisyu ng Parañaque City Regional Trial Court Branch 258. Sangkot din ito sa mga kasong syndicated estafa noong Hunyo, taong 2022, Pebrero, March, April at November at December ng taong 2022, ang buwan ng February, March at April ngayong taon.
iba pang naaresto ng Criminal Investigation Unit, Fairview Police Station. Ang daming hinuli. Sa NAIA naman, naharang ng Bureau of Immigration ang isang lalaking pasahero na nagtangkang umalis ng bansa gamit ang Peking Overseas Employment Certificate OEC sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa ulat mula sa Immigration Protection and Border Enforcement Sector ng BI, ang 30 years old na pasahero ay sasakay na sana ng Cebu Pacific flight papuntang Hong Kong noong nakaraang August 15 sa NAIA Terminal 3 ng pigilan ng mga opisyal para sa verifikasyon ng kanyang dokumento. Sinabi ng Immigration Commissioner Joey Anthony Biado, nagpresenta ang pasahero ng isang OEC na nagpapakita ng trabaho bilang isang administrative officer sa Hong Kong. Subalit sa pagsusuri ng booking na peki ang OEC. So dito, pinigilang makasakay ang pasahero at ngayon sumasailalim sa karagdagang investigasyon. Naniniwala ang mga otoridad na nakuha ang peking dokumento sa pamamagitan ng mga illegal na online sellers na nagtatarget sa mga aspiring overseas workers. Dahil dito, nagbabala si Biado ng paggamit ng mga mapanlinlang na dokumento, hindi lamang lumalabag sa mga batas sa imigrasyon at paggawa, kundi naglalantad dito ng mga manlalakbay sa panganib ng pagsasamantala ng human trafficking. Dagdag ni Biado na ang pagharang sa suspect ay bunsod ng pinagsanib puwersa ng BI at DMW. Yan ang ating mga balita, Harvey. Paalala muna tayo. Kompleto lahat? Okay, at syempre nakuha natin, RB, ang ating trabaho patrol. Ayan. Ang Studio 85 ay nangangailangan naman ng mga domestic worker for Hong Kong. Walang placement fee ethical recruitment na po tayo. Wala kayong gagastusin dapat. No placement fee, no salary deduction. Going to Hong Kong po yan Next. Yan. At tapos na to, di ba? August 23, 26, bukas. Yung isa, sa Davao City po, Tapos, sa Bohol, 28 naman. Para sa mga interview, mag-apply. Okay, ano
ba ang mga requirements? 24 to 43 years old. With or without passport, first-timer or ex-abroad, pwede. Ayan po yung mga number nila sa WhatsApp. Next. Ayan. Studio 85 ay nasa 2nd to 5th floors, commercial building, main office. 2118, corner Lebrisa Street, Hill Puyat, Pasay. Monday to Friday po, 9 to 5. Tandaan po natin, ha? Walk-in and online applications are also welcome. Ngayon, ang binabanggit natin dito, binawala ata ako ng sounds. To. Ay, wala pa dapat bayaran. Ano po? Tsaka check nyo pa rin sa DMW. Yan, Department of Migrant Workers, para siguradong sure na sure. Ang Perido naman ay nangangailangan ng job opportunity for Hungary. Ano mga trabaho? Machine operator, kailangan nila ay 30. High school, secondary diploma, must have at least 2 years relevant experience in metal fabrication company at carpentry industry. Next natin, knowledge in cutting edge bending, brush, and assembly, and read technical drawings, blueprints. Hindi ko na mabasa iba. Ang taas, height minimum is 160 cm at kailangan good in English communication. Ayan, manpower po rin daw muna, no fees in any form and or purpose will be collected from the applicants. Wala po kayong babayaran dapat. Again, check sa DMW. Ang Perido po ay nasa Unit A and B, 1845, Dian Street, corner Boyle Street, Palanan, Makati. Recruitment, o kaya pwede yung email, recruitment@peridointernational.com. Yan. Next. Staff house naman ay nangangailangan sa Saudi Arabia ng ito po ang inyong company. Enaya Recruitment Company is looking for what? Store associate. Ang qualification niyan dapat at least 2 years experience in same field. Experience in sales for chocolate product is an advantage. Next natin. Ayan po, meron sila sa Cubao, 1109 Quezon City, at syempre meron sila sa Cebu, Gorordo Avenue, Lahug, Cebu City. Kung gusto niyo magtrabaho naman sa Hungary, join their recruitment activity August 26 up to 29. Oras 8 a.m. to 5 p.m. Yan po yung nasa 7th floor Times Plaza Building, UN Avenue, corner Taft Avenue, Metro Manila. Anong trabaho? Ayan. Valet repairer, trailer truck driver. Ulitin natin, ha? Check pa rin sa ating DMW. Anong agency ito? Ayan, si Magsaysay Global. Ano mga requirement? Dapat updated ang inyong resume, certificate of employment, training certificate, updated MGCI CV with 2x2 picture, course, passport, diploma, and term of reference, police and NPA clearance, e-registration, and payos. Saan po yan? Ayan po, pwede nyo bisitahin ang kanilang www.careers.magsaysaygglobal.com. Yan yung mga number, Magsaysay Global, ha? Ayan. Ulitin natin, no? Fees to be collected. Beware of illegal recruiters, ha? Ang Magsaysay Global Services po ay nasa 7th floor, Times Plaza Building, UN Avenue, corner Taft Avenue, Metro Manila. Next natin, hiring naman in Mexico. Work in Mexico? Mexico. Technician, engineer,
associate senior engineer, and supervisor. Ang employer, meron tayo yan sa Subic. Yung Winstron. Mexico po yan, Kailangan nyo ay electrical engineer, mechanical engineer, industrial engineer, computer science, automation technology, mathematics, statistics. Naku, ako dyan, bumagsak ata ako dyan. Information technology, business management. Applicant with or without work experience are encouraged to apply. Business management must have at least 1 year of related work experience. Paano mag-apply, RB? You can scan the QR code na nandito sa kaliwa ko at kanan ninyo. Tama ba ako? Tama. Scan their official official QR code. At mula doon, pwede kayo mag-check sa loob dito. I-emailan kayo pag natapos. Next. iQuest Official Office of Branches. Meron sila sa Unit 302, 305, sa 410, Barry Mansion. Dito po yan sa Malate. Number 1679, A Mabini Corner, Malvar Street, Barangay 699, Malate, Manila. Pangasinan, nandun po sila sa Tapuac District, Dagupan. Samantala sa Pagadian Branch, nandun sila sa second floor ng Limbo Building, Corner Sanson, Rojas Street, San Francisco District, Pagadian City. Meron na rin sila sa Dumaguete, RB. Unit B, Faustina Street, Clayton Homes, Clayton, Daro, Dumaguete City, Negros Occidental. Interview date, August. Buong August ba yan? August 2025. iQuest. Ito naman, urgent ngayong August. PhilAsia Human Resource Incorporated. Ano mga kailangan ng PhilAsia Human Resources? Kailangan nila ng machine operator, lalaki, babae. Farming naman, magtatanim, male. Automotive maintenance work, male with driver's license. Okay? Ayan, meron naman silang face-to-face, second floor, Keystone Building, 2020, Senator Hill Puyat Avenue, Makati. Monday, Wednesday, Friday, 7:30 ang start. Kailangan na nila may attitude. 20 to 22 years old, male. Pag female, 20 to 30 years old. Yan. Ang PhilAsia, yan po yung mga number. May kailangan naman sa Saudi Arabia ng mga cleaners. 150 SAR 15 plus Saudi Riyal 500 food allowance. Yan. Building cleaners ba yan? Qualification, you should be high school graduate, physically fit, with or without experience. No placement fee, no processing, free accommodation, free transportation. Okay. Ang Makati head office po nila nasa 3rd floor, MJL Building, 1175 Chino Rosas Avenue, Makati, Metro Manila. Sa Cebu, meron sila sa LDM Building, corner Legazpi Street, at MJ Cuenco Street, Cebu City. Sa Davao, meron sila sa door 2, Nicolas Building, Elpidio Quirino Avenue, Poblacion District, Davao City. Ano to, RD? You can apply, submit yung inyong CB to hr@egmpjobs.com. Apply na po tayo. Next, meron pa. Vices International Placement bound for Belgium. Natin, RB. Ano yan? Kailangan nila ng CNC machine operator, flat set, milling,
at maintenance technician, manpower pooling. Again, sasabihin ko sa inyo ulit, dapat ay mag-check pa rin tayo sa Department of Migrant Workers. Okay? Reorientation, ongoing calls, Miss Mary Claire L. Samadan. Ayan, ang mga numbers. I-scan nyo yung QR code na yan. Ayan, maganda. Si Pisces, doon kayo sasagot. Para mas malinis-linis, no? Mas mabuti. Ang Sharp Crew Management naman ay nangangailangan, meron silang job fair. August 26, 8 a.m. to 5 p.m. USTP Gymnasium, Cagayan de Oro City. August 6, bukas po yan, ang kanilang job fair. Ayan, Skyborn International, kailangan nila ng mga factory workers bound for Taiwan. They need 150 male applicants. September 8 to 10 ang kanilang interview date. Tentative lang po muna yan. Lalaki ang kailangan nila. Graduate of Hotel and Restaurant Services or BS Hospitality Management. Experience in food industry or any food catering services. Okay, you can send your CV to apply.septemberstar@yahoo.com. Okay, Prudential Employment Agency. Free din to ha. 4 days automotive training course to Japan. March 19, August 28 to August 31. Ayan. Ayan. Linggo. Ayan. Ano mga kailangan nito? They demand for automotive maintenance workers. Exceed 250 workers yearly. Oh, grabe. Applicants who are passionate in automotive industry. Applicants who are eager to work in Japan in the field of automotive maintenance. Applicants who want to improve their car maintenance skills in Japan. Applicants who have NC2 holder or basic PMS experience or at least a minimum of 1 year work experience. 20 to 28 years old lang, applicant who are interested to work in different contract duration. 3 years, 8 years, and 10 years contract. Okay, next natin. Free 4 days training, dormitory stay in is required. Food, 3 times meal a day. Kaya saan po natatuhan yan? Ito po, Unit A and B, ground floor, second floor, and third floor, Manahan Corporation Building, 70 Gloria Diaz Street, BF Resort Village, Talon 2, Las Piñas City, Metro Manila. Yan po yung mga telephone number. Pwede nyo silang itawagan. Ayan. Okay, now hiring bound for Taiwan, ang Skyborn. Ayun. Dapat nauna siya, RP. Skyborn yun, di ba? Kanina. Okay, ito ay nasa 1679 Dian Street, Barangay San Isidro, Makati City. Next. Ngayon, kailangan naman din ng mga laboratory technician, graduate of BS Chemical Engineering or BS Chemistry, experience working in laboratory. Sino mga interested? Ano ba i-check nila? Skyboard din, RB. Okay, next natin. Okay? Okay na? Yan. Yan po nagtatapos ang ating balitang halian. See you tomorrow po.